DIY repair muna tayo mga kuyakoy. Dahil nga itong motor kong si Cloud ay mayroong problema. Yan nga at kung makikita nyo ay nakailaw ang kanyang check engine indicator. Yan nga palang motor ko ay isang PCX 160. At ang gagawin ko nga dyan ay i-check ko ang kanyang oxygen sensor. Malamang nga kasi yan marumi na yan at kailangan ng linisin. Yan nga pala ay makikita natin sa banda ilalim kaya kailangan nating humiga. Nakakonekta yan sa bandang elbow at may wire papunta sa ating computer box. Tuntunin nyo lang yung pinaka-wire para makapahan yung dugtungan. At pagkatapos nga nating mahugot yung socket niya ay gagamit tayo ng number 17 na liabe para matanggal ito sa kanyang tambutso. Pipihitin lang natin yan pa counterclockwise para matanggal. Yung oxygen sensor kasi na yan ang nagbibigay ng signal sa ating computer box kung may problema na sa ating combustion. Yan ang nag-a-analyze sa mixture ng usok na lumalabas dyan sa ating exhaust. At yan makikita nga natin na napakadumi na talaga. At malamang sa lagay nga niya na yan ay hindi na yan magpa-function na maayos. At para linisin nga ay gumamit tayo ng CVT cleaner at isang disposable cup bilang DIY container. Yan nga palang CVT cleaner na yan ay tira-tira ko lang. Pero pwede ka rin naman gumamit dyan ng gasolina pang linis. At yan makikita nyo nga kung gaano kagrabe yung dumi niya. Talagang lumabo yung CVT cleaner natin. 2 beses kong inulit yung proseso na yan bago ko siya tinuyo ng malinis na basahan para talagang malinis na. Yan at malinis na at pwede na ulit natin siyang ibalik. Kagaya nung una ay kailangan ulit nating humiga. Uulitin lang natin yung una nating ginawa, yun nga lang pabaliktad ng sequence. Ikabit nyo muna at pihitin gamit ang kamay para mas mabilis. Clockwise naman ang pag-iikot ngayon para humigpit. At pag hindi na kayang iikot ng kamay, gagamit tayo ulit ng number 17 na liabe para higpitan lalo. Ingatan lang natin at katamtaman lang ang paghigpit para maiwasan din natin ang pagkasira ng kinakapitan nito, lalo na pag kinakalawang na. At yung socket nga na yan ay idudugtong lang natin sa pinagtanggalan natin kanina. Dukutin lang natin at kapain sa banda loob. Kung makikita nyo nga dyan ay medyo nahihirapan ako dahil medyo madilim. At pagkatapos ko nga ikabit ay susubukan nating buksan ang ating motor para i-check ang ating dashboard. At yan at makikita pa rin natin ang kanyang check engine indicator. Hindi pa kasi yan dyan nagtatapos. Kailangan pa natin yang i-reset. At para gawin nga yan, punta tayo dito sa ilalim ng ating compartment kung saan nakalagay ang ating battery. Tanggalin lang natin yung takip ng battery na yan at hanapin natin itong socket na ito. Ganito lang ang dapat nyong gawin. Pindutin nyo lang yung pindutan na yan para matanggal nyo yung takip. At pagkatapos, hanapin nyo yung wire na kulay green at kulay brown. Yung connection kasi ng dalawa na yan ang pagdudugtungin natin. Gagamit lang tayo ng ganito kaliit na wire. Pwedeng hairpin o kahit na anong katulad nito. Yan at tinuturo-turo ko pa nga yung dalawang wire na pagdudugtungin natin. Tapos, tusukin nyo lang to ng kagaya nito. Dapat yung dalawang butas na yan ay mapagdudugtong natin. Pagkatapos nyan, turn on natin yung ating motor. At makikita natin dyan na nagbiblink na yung ating indicator. Balik tayo ulit dito sa ating pinagdugtong. Bunutin natin yung isang paa. Tapos, ibalik natin ulit. Tapos, patayin natin yung motor natin. Balik ulit tayo sa ilalim. Saka natin bunutin lahat yung ating tinusok. At yun na guys, tapos na. Turn on natin ulit ang ating motor at makikita natin na wala na yung indicator. Solve na ang ating problema guys. Applicable nga pala ito sa PCX, ADV at Click 160. Kung nakatulong sa inyo, paki-like and follow na lang para sa mga susunod na video. Salamat sa panonood.